Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay natitipon dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Dala ang ating mga kahilingan sa ating mga puso, sa ating isipan, at umaasa tayo na sa pamamagitan ng panalangin ni Santo Padre Pio ay kanyang tutugunan ng Diyos ang ating mga kahilingan. At atin ding isinasama ang mga kahilingan ng ating mga kapatid na nakikiisa sa atin sa pagdiriwang na ito sa lahat ng mga social media platforms ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Atin ding inaalala sa araw na ito ang buhay kabanalan ni San Bernardo. Kaya mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagkadarang sa liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Sikem at Bet-Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Joatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga-Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos." Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa ulibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang ulibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpapangaral sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin."
Ngunit sumagot ang igos, kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo. Kaya sinabi nila sa ubas, ikaw na ang maghahari sa amin. Sumagot ang ubas, sa akin nang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo. Kaya sinabi nila sa dawag, ikaw na nga ang maghari sa amin. Ang sagot ng dawag, kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sendro ng Libano. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ang iyong tulungan. Naging bantog siya at makapangyarihan. Iyong pinagpala at nagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang mga katiwala, tawagin mo
ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa buong araw na nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit pa doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa inyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa aking ari-arian? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan ng ating mga pagbasa na iwasan ang inggit. Ang inggit na sa iba ay ibig mong makamit. Ang inggit na nagdadala sa atin upang maging mapagmataas. Sa ating lipunan ngayon, meron ba kayong mga kilala na mahilig talaga maging lider-lideran? Yung tipong sa lahat ng mga okasyon, sila agad ang nagpaplano ng raffle, ng pagkain. Pero pagdating na sa singilan ng ambag, sila rin ang unang nawawala. Sa ating unang pagbasa, mga kapatid, ganyan ang tema ng kwento. Ang mga taga-Sikem at Bilmilo ay pumunta sa sagradong puno. Ngunit nang mabalitaan ito ni Joatam sa ating unang pagbasa, siya ay humiyaw at sinabi sa kanila na makinig kayo at makinig sa inyo ang Diyos. Makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Bakit ganon ang statement ni Joatam sa kanila? Malamang ang dahilan kung bakit sila pumunta doon sa sagradong puno ay upang ipakita sa isa't isa kung sino ba ang mas karapat-dapat. Sino ba ang mas malakas? Sino ba ang dapat kilalanin? Kaya, dinaan ni Joatam sa isang kwento. At ating narinig na ang kwento ay tungkol sa mga puno na naghahanap kung sino ba ang magiging hari. Sino ba ang mamumuno sa kanila? At ang mga bida, yung olibo, yung igos, at ang ubas, lahat sila ay tumanggi kasi abala sila sa tunay nilang silbi. Abala sila sa tunay nilang kahulugan. Nagbibigay ng langis, nagbibigay ng alak. Pero sino ang sumagot? Sino ang nag-assume na siya ang gustong maging leader? Yung aroganteng dawag. Ano ba ang dawag? Wala naman siyang bunga. Puro lamang yabang ang nasa kanya. Pero gusto pa niyang mamuno. Sounds familiar, hindi po ba? Parang
Panahon lang yan ng kampanya dito sa Pilipinas. Yung may mga ginagawa na para sa mga tao sa kanilang komunidad, ayaw sa posisyon kasi gusto nila tumulong at magtrabaho lamang ng tahimik. Pero yung mga walang ginagawa, dahil lamang anak sila ni Juan, dahil lamang pamangkin sila ni Juan, wala pa silang napapatunayan sa komunidad, pero gusto na nilang maluklok sa posisyon. Yan yung tinatawag natin sa term natin sa Tagalog na yung mga epal. No? Gusto lamang umepal. Kaya mga kapatid, ang mensahe sa ating unang pagbasa ngayon ay malinaw. Ang tunay na leader ay hindi sakim sa posisyon. Ang tunay na leader ay handang magsakripisyo, hindi para sa kanyang sariling kapakanan, kundi sa kapakanan ng iba. Ito rin mga kapatid ang isinabuhay ng ating inaalalang banal ngayon na si San Bernardo Abad. Maraming pwedeng oportunidad para siya ay maging sikat o maging makapangyarihan dahil siya ay matalino. Pero pinili ni San Bernardo ang buhay ng kababaang loob. Tahimik pero puno ng bunga. Parang puno ng olibo, igos o ubas na kahit hitik sa bunga ay hindi naghahari-harian. Bagkus sila ay nag-aalay ng kanilang biyaya para sa iba. Sa ating ebanghelyo, ating narinig ang isang may-ari ng ubasan. Kumuha siya ng mga manggagawa sa iba't ibang oras. May madaling araw, may tanghali, may hapon, pero nung nagkabayaran na, pare-pareho ang bayad, pare-pareho ang upa. Kaya, ano ang reaksyon nung mga unang pumasok? Familiar din yan sa ating mga Pinoy. Napaka-unfair mo naman, boss. Napaka-unfair mo naman, sir. Kami, nabilad kami buong araw sa pagtatrabaho dito. Tapos silang mga latecomer, pareho lang ang sweldo. Pero, ano ang sinabi ng may-ari? Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba sa umpisa, nagkasundo tayo ng 1 dinaryong upa sa inyong trabaho? Wala kang lugi. Bagkus, mabait at mapagbigay lang ako. Wala ba akong karapatan sa pera ko? Ganito ang Diyos, mga kapatid, sa atin. Kapag siya ang nagbuhos ng biyaya sa atin, hindi ba sinasabi natin, siksik, liglig, at umaapaw? At ang pamantayan ng Diyos sa pagbibigay ng biyaya sa atin ay hindi base sa oras ng ating ginagawa, hindi base sa ating ginagawa sa kabuuan, kundi base sa Kanyang totoong pagmamahal sa ating lahat. Mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyanong Pilipino, mahilig tayong magkumpara. Lord, bakit siya may blessing, ako wala? Lord, bakit siya natanggap, ako hindi? Lord, bakit siya nakapasa, ako bumagsak? Pero, ang sagot ng Diyos, huwag mong sukatin ang pagmamahal ko gamit ang metro mo. Dahil ako ang may-ari ng ubasan at lahat kayo ay mahalaga sa akin. Mga kapatid, kaya kung may kapitbahay kang naunang yumaman, naunang nakaangat sa buhay, huwag kang mainggit. Kasi malay mo sa langit, sa VIP ka mapupunta.
Yun, kung isinabuhay mo ang totoong pagiging Kristiyano. Kaya mga kapatid, si San Bernardo na ating pinararangalan sa araw na ito ay halimbawa ng taong hindi nagtuturo sa sarili kundi sa Diyos. Maraming tagumpay ang pwedeng ibuhos sa kanya, pero pinili niya ang pagiging simpleng monghe, guro at pastol. Siya ang olive tree, siya ang fig tree na ayaw maghari-harian pero puno ng bunga at kabanalan. At dito tayo hinahamon, huwag tayong maging tinik na puro yabang lamang ang meron. Bagkus maging puno tayo na nagbibigay ng bunga ng kabutihan. Kaya mga kapatid, sa lahat ng ito, merong 3 take-home ang ating mga pagbasa ngayon. Una, leadership is service, not a symbol of power. Ang totoong pamumuno ay hindi paepal, kundi totoong pagsisilbi. Pangalawa, God's love is generous. Ang pag-ibig ng Diyos ay siksik, ludlig at umaapaw. Hindi ito per hour na biyaya. Ito ay buhos na biyaya at pagmamahal. At pangatlo, holiness is humility. Ang kabanalan ay nagsisimula sa kababaang loob. Tulad ni San Bernardo, tahimik pero totoong namumunga. Kaya mga kapatid, kung ang Diyos pala ay hindi nagbibilang ng oras, bagay at gantimpala, huwag tayong magpapaka-stress dito sa buhay natin sa mundo. Ang mahalaga, pagsumikapan natin na makapasok tayo sa ubasan ng ating Panginoon. Kasi sa langit, no work, no pay. Hindi ganon sa langit. Walang no work, no pay sa langit. Ang meron sa langit ay no love, no entry. Kaya pagsumikapan natin na maging daluyan tayo ng pag-ibig, ng awa at habag ng Diyos sa ating kapwa. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, ipamalas natin sa Diyos na ating Ama ang pakikiisa natin sa Kanyang bugtong na anak. Hingin natin sa Kanya ang mga biyaya na nagpapatatag sa atin upang manatili tayong kasama ni Kristo. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya na inihatid ni Kristo sa daigdig ay mapalaganap ng simbahang katolika at nawa ipagkaloob ng Diyos na ang inang simbahan ang maging daan upang magkaisa ang mananampalataya sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang apoy ng pananampalataya na dinala ni Kristo sa daigdig ay matamo ng mga taong nakikipagtunggali at dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkakahati-hati na tinutukoy ng Panginoong Hesus ay lubusan nating maunawaan at maging lakas nawa ito ng ating pamilya upang buong tapang tayong pumanig kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nang walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating idulog sa Panginoon ang ating sariling mga panalangin at mga intensyon. Amang butihin, bigyan mo kami ng ibayong lakas sa aming pananampalataya upang magapi namin ang sanhi ng pagkawatak-watak sa aming sambayanan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sumasambot nagmo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo, na sa salita't gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Bernardo ay pinararangalan sa pumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't sa Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos Ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin natin ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo, ng Tanang Kaparian, ng mga reliyoso, ng mga pinuno ng aming sambayanang Kristiyano at kaming lahat na nagkakatipon dito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Bernardo at ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayo po ay magstayo. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng kababaang loob at pag-ibig sa inyong mga puso at may magandang ngiti sa inyong mga labi. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salita na nagkatawang tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin ang naipagdiwang ang banal na misa, mayo tayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.